I don't feel betrayed. At saka, kahit naman yung pagsali ng bawat isa sa amin, either sa majority or sa minority, mafa-finalize lang talaga dun sa pagboto ng bawat isa sa umaga ng 28 pag inorganisa na namin yung Senate ng 20th Congress. And kung ano man yung maging outcome, kung ano man yung maging final organization ng Senado ng 20th Congress, basta patuloy akong maninindigan and patuloy akong magtatrabaho para mula dito sa loob ng Senado mapalakas yung oposisyon sa labas ng Senado para lumaban at manalo sa 2028. Pero hindi pa sila nagpapaalam sa inyo na sasama kami doon sa majority? Patuloy ang pag-uusap namin and ang alam ko, tuloy-tuloy pa rin yung decision-making process nila. So, alamin na lang po natin sa umaga ng 28 or pwede nyo sila ding itanong. Kasi kiniklaim ng iba, nag-sign na daw sa resolution, Senator Bam and Kiko, supporting SPGs. Well, kung kiniklaim ng ibang mga kasama, pwede nyong i-confirm sa kanilang dalawa. And then sa kanila nyo pwedeng itanong kung bakit nila ginawa or di ginawa ang isang bagay. Pero hindi nyo mamasamain yun, ma'am? Hindi ko mamasamain dahil bawat isa sa amin gumagawa talaga ng desisyon sa bawat bagong kongreso ng Senado. And bawat isa sa amin responsable at accountable din naman sa aming mga desisyong ganoon. So, mas maigi sa kanila nyo na lang tanungin. Kasi di ba sabi mo nga, doon sa remaining 3 years mo, gusto mong mapalakas ang opposition, hindi lang dito sa Senate, masigit sa labas. So, yes, kung hindi mo pa makakasama yung dalawa, paano na yung plano mong palakasin ng opposition dito sa Senate? Oh, tuloy pa rin yan. Kasi at least, kung ilan kaming magsasama bilang isang bloke, ilan man yon, ang importante ay mayroong pole, may center of gravity sa loob na sasalamin dun sa gusto ko or gusto naming lalong palakasin na oposisyon sa labas. So, hindi mawawala yun at magpapatuloy ako doon. So, may pag-uusap po kayo at saka ang Veterans Bloc? Wala pa naman. So, but alam nyo naman, sa pagitan ng isang dating kongreso at bago, malaya naman kaming mag-usap na one-on-one, whether yung mga dati na or yung mga bago or yung mga pabalik. So, part ito ng lahat ng magbubuo ng final manifestation ko sa floor sa umaga ng opening of session. Sa ngayon, ma'am, open po kayo sa lahat? Sa lahat? Sa Veterans Month. Kinausap po kayo sa kung saan kayo mag-join na bloke po? Open ako sa bloke na bibigyang daan, magko-complement dun sa patuloy kong pagsisikap na mapalakas yung oposisyon sa labas ng Senado. Pero ma'am, si Senator Mig sabi niya open daw sila na i-adapt daw po kayo sa block nila. What can you say So, about yung ganyang mga statement ay sinasama ko sa pagtimbang at pag-finalize ng decision ko sa anong bloke akong sasali. Regardless of the result of the survey, we have a constitutional duty that we really have to face. There is nothing which is more supreme than the Philippine Constitution, sapagkat ito po ang mandato ng taong bayan. So regardless of the result of the survey, mataas man ang porsyento ng sumusuporta sa impeachment or mababa man ang porsyento ng sumusuporta sa impeachment, this is mandatory for us to conduct a trial. Ang issue ng political persecution, ano po yung sagot? Kung walang ebidensya, that is political persecution. Pero kung may ebidensya, that is a legitimate prosecution. As far as we are concerned, we have ample and strong evidence supporting the 7 articles of impeachment. If they're so confident about the survey, then why are they still pushing for dismissal of the impeachment case? Sabi nga nila, the people's leanings is towards their advantage. So why are they afraid to have the impeachment trial to proceed? Kung kampante naman sila dun sa survey nila, pati nila i-dismiss. So I guess that's a kind of conflicting altogether, believing in the survey and yet pushing for the dismissal of the case. Marami pa ring undecided, no. So talagang inaantay pa rin, no, yung gusto nilang mapanood, yung
magkaroon ng impeachment trial. So hindi tayo po pwedeng hindi natin po pwedeng panghawakan yung survey na yan dahil napakadami pa rin talagang undecided na talagang gustong mapanood at gustong makita kung ano talaga yung nilalaman na ebidensya na ipepresenta ng prosecutor. We are not surprised. Kanina bago ako pumunta dito na-late pa nga ako, nagmamadali kami kasi galing ako sa isang Zoom meeting na hinahanap sa iyo ang laptop mo, nasa akin ang laptop ko, pinatago ko lang sa iyo. So kinuha ko na yung laptop ko ulit. Kanina nasa Zoom meeting kami. Yun na dinidiscuss namin. Kasama ka na Secretary Harry Roque, na hindi ito titigil. So huwag tayo mag-expect na bago yung Congress ay titigil sila sa pangangatapin nila. So tutuloy-tuloy pa rin yung paghahabol nila sa iyo at tutuloy-tuloy yan na tambakan ka nila ng kaso. Yan din yung sinabi ko sa mga ka-meeting ko kanina. Because obviously, ang gusto nila ay burahin mga Duterte at mga tao na sumusuporta sa mga Duterte. In fact, kahit nga private individuals, ngayon, hindi na immune dahil nakakatanggap na sila ng mga letters galing sa BIR o kung ano man yung pwedeng kahanapan ng pagkakamali sa kanila. Yun. Water mo na din. It's not a surprise. Liwanagin po natin ang unmodified opinion na ibinibigay po ng COA para po hindi masyado maguluhan ang ordinaryong Pilipino. Pag sinabi po kasing unmodified opinion, it pertains only to the financial statement presentation. So, ibig sabihin, sumunod lang po sa financial reporting framework. Kumbaga, yung format, kung ano yung laman, nagbalanse. Pero hindi po ito nagpapatunay na walang anomalya. Iba po yung tama ang pag-report at iba yung tama ang paggamit ng pondo. Kung sinasabing may continuing commitment ang OVP dahil dito sa unmodified opinion for transparency, accountability, judicious use of funds, as well as compliance with principles of good governance. Tandaan mo natin, yung opinion na po yun ay hindi po patungkol sa compliance and performance audits. Kung nagkaroon man po ng unmodified opinion ang COA for 3 years in a row, ang OVP, hindi po nangangahulugan na walang irregularidad sa paggamit ng pondo. Dahil iba po ang pag-audit sa paggamit, ito nga po yung compliance and performance audits. So, ang ibig sabihin, yung level of compliance with regard to the laws, rules, and regulations, at kung ito ba ay nababase sa principles of efficiency and effectiveness, hindi po siya ang covered ng unmodified opinion ng COA. Dahil kahit po nagkaroon ng unmodified opinion ng COA sa OVP since 2022, meron pa rin pong notice of disallowance sa halagang 73 million pesos sa confidential funds. Meron din pong notice of disallowance or na flag ang 164 million ng OVP for the 2023 confidential funds. At meron pa rin pong na-flag sa pagbabago campaign at negosyo taday. At sa ating pagkakaalam, nabanggit din naman po ng OVP na meron pa pong flag for the 2024 dito sa report ng COA para sa OVP. Tama nga naman si Auntie Claire. Hindi nga kailangan ni VP Sara ang attack dog. Kasi yung corona na yan, sa iyo yan, Auntie Claire. Attack dog. Yan ang tatak mo. We are in receipt of the United States' latest reciprocal tariff for the Philippines. We are concerned that the U.S. has decided to impose a 20% tariff on Philippine exports. The fact remains, however, that the 20% rate is the second lowest
among all reciprocal tariffs that the US has imposed on the region, the lowest being the 10% of Singapore. But more importantly than all of this, we remain committed to continuing negotiations with the United States in good faith to pursue a bilateral comprehensive economic agreement, or, if possible, an FTA. So myself, together with DTI Secretary Chris Roque and Undersecretary Perry Rodolfo and Undersecretary Alan Hepty, will be flying to the United States next week. This is actually a scheduled trip to the United States even before today's announcement, no? So there will be meetings next week amongst the trade representatives ng Amerika po at ng Pilipinas. And lastly, I just wanted to say that, of course, the economic team, the DTI, will continue to advance key economic reforms to sustain a competitive and investor-friendly business environment, and to try to build more trade relationships with other countries all over the world to create more market opportunities for our business enterprises dito po sa Pilipinas.